Okay? So, ang sabi nga po kasi ni dating Pangulong Mau Diggs kahapon sa SMNI, ito binalita ito sa Philstar. Ang sabi dito, 20 kilo rice is daydreaming. Duterte. So, ang ibig sabihin nga po, nananaginip lang daw po si PBBM. Kasi ayun ang point dun eh. Nananaginip ka ng gising. Daydreaming, tama, di ba? Ganun yung daydreaming eh. Nananaginip ka ng gising. And then, ang sabi dito, Davao City, Philippines, pegging the price of rice at 20 pesos per kilo is daydreaming. Given the law of supply and demand. Ayan na nga yung point eh. Binanggit naman pala ni Mau Diggs yung law of supply and demand, hindi niya pa rin naiintindihan. Walang yan, naging presidente na nga, wala pa rin alam, policy na yan. Wala pa rin alam sa agrikultura ha. Ayun ang pinaka-point doon ha. Okay. Continue nga natin. Pegging the price of 20 pesos per kilo is daydreaming given the law of supply and demand in the world market. Former President Digong Mau Diggs Duterte said yesterday. Duterte said the retail prices of rice could even reach us 90 pesos per kilo. Kita nyo mga kababayan kung gaano ka-negative itong si Duterte. 90 pesos per kilo. So tinatakot mo na yung mga tao niyan, especially yung mga utu-utu mong mga follower ng mga DDMs, na ay magiging 90 pesos pala yung presyo ng bigas. Dahil yan sa kababayan ni PBBM, malamang ganun yung sasabihin nila eh. Pero syempre, hindi po nila maintindihan yung ginawa nga pong katangahan ni Mau Diggs na pagpirma nga po sa recertification law. Actually, ilang beses ko na na-content yan, hindi ko na ulitin. Okay. Syempre, pag ako nag-content, di ba, kung may makikita po tayong video, ipapakita ko po sa inyo yung video kung saan nga po sinabi ni Pangulong Mau Diggs itong daydreaming nga daw po ni PBBM. Yan. Sige, panoorin natin to. So, Mayor, maging imposible siguro ang bigas maging 20 pesos per kilo. Possible? That's dreaming ka dyan. Masyado mababa rin yan. By our standard, now the way fertilizer lahat, masyado mababa yan. It's not a realistic value sa vis-a-vis sa market. The law of supply and demand sa market. Hindi kasi Ang sabi ni Pangulong Mau Diggs, di ba? Malabo daw po 'yon. Nananaginip lang daw yung nagsasabi na magiging 20 pesos yung bigas, and then binanggit niya naman dito yung world market at saka yung supply and demand. Mga kababayan kasi, hindi ata naintindihan ni dating Pangulong Mau Diggs kung ano yung proyekto ni PBBM. Unang-una, ang gusto po ni PBBM, hindi po tayo aasa sa import. Ang gusto po ni PBBM ay magkaroon po ng malakasang yield yung mga magsasaka. At saka mga kababayan, sinabi na rin naman pala ni dating Pangulong Mau Diggs yung tungkol sa supply and demand. So sobrang basic lang nun mga kababayan. Kung mas maraming supply, mas bababa po yung presyo kung ano mang produkto yan. For example ngayon, nagbaha po yung bigas sa merkado, bababa po yung presyo niyan. Sigurado po yun, not unless po na magkakaroon ng hoarding. Pero whatsoever mga kababayan, dito ko po nakikita kung ano po yung pinakaplano po ni PBBM. Yung paglakas nga po ng yield or ng ani ng mga magsasaka. Siyempre, kung mas marami pong ani, mas mababa yung presyo ng bigas. Sobrang basic nun, Mau Diggs. So, paano ko nasabi yan? Siyempre, pag ako nag-content, may ebidensya tayo. Ayan, ito mga kababayan, magbibigay ako ng example sa inyo. So, mga kababayan, ganito po kababa yung yield po ng ani ng palay dito po sa Pilipinas. Ito, nakuha ko to sa Foreign Agricultural Services. So, makita nyo po dito, Philippines. Ay, Philippines yan. Okay? So, sa Pilipinas po mga kababayan, yung ibig sabihin kasi ng THA na yan, kung makita nyo yung word na THA, ang ibig sabihin yan, tons per hectare. So, sa isang hektarya, ilang tonelada ba yung naaani po na magsasaka natin? So, actually, sobrang baba po talaga. And syempre, sa mga farmer po ng palay na makakapanood sa akin, siguro agree kayo dito. Kasi ito, na-experience ko talaga to. Okay. 2023 po mga kababayan, yung pinaka-average po ng yield po ng mga farmers natin ay 4.2 tons every hectare. Kung ikukumpara naman po natin ito sa China, kasi China is one of the mahusay magtanim ng palay eh. Ayan makita nyo naman dito China. So sa China po mga kababayan,
yung yield po nila per hectare ay pumapalo po ng 7.1. So makita nyo mga kababayan yung pagkakaiba ha. Kung sa Pilipinas po ay 4.2, sa China po ay 7.1. So ang tanong dito mga kababayan, kung nagawa po ng China na gawing 7.1 po yung kanilang yield or yung ani po ng palay sa kanilang sakahan, magagawa rin po natin yan sa Pilipinas. Ayun yung punto dito. Yung pinag-uusapan po kasi natin dito, yung ani per hectare. Kasi ito naman yung nakalagay dito eh. Ano, yung THA po na yan, tons per hectare yan eh. So sa isang hektarya po sa China, pumapalo po sila ng 130. If I'm not mistaken. No, 150. So malaki. Sa isang hektarya po sa China, nakakapag-ani po sila ng 150 na sako ng palay. Pero sa Pilipinas po, mayroon lang po tayong 80 to 85 na sako ng palay sa isang hektarya. So sobrang baba niyan. Kung iisipin nyo lang, no, kung sa Pilipinas po natin magagawa ito, sa loob po ng isang hektarya po ay makakapag-ani po tayo ng 7 tons per hectare. Isipin ninyo kung gaanong epekto yon nun sa presyo po ng palay sa Pilipinas. Isipin nyo lang, di ba? Kung ngayon, kung nag-aani po yung mga farmer natin ng 80 na sako per hectare, kung magiging 150 po yan, bababa po yung presyo ng palay at saka ng bigas dahil nga po maraming supply. Sinabi na nga ni dating Pangulong Duterte na supply and demand. So ito na nga yung example ng supply and demand. So ang una pong ginawa po ni PBBM, itong taon lang to, nung February lang to, dito po sinimulan po ni PBBM yung pagbibigay nga ng hybrid na binhi ng palay. So ito pong hybrid po na binigay po ni PBBM ng DA sa mga farmers ngayon, ito po yung aanihin natin ngayon. Next month or this month, 'di ba magkakaroon na ng anihan, 'di ba, sa Pilipinas. So, karamihan po diyan nang aanihin po natin ngayon na bigas or palay po sa Pilipinas ngayon. Yung karamihan po diyan or yung iba po diyan ay galing po sa binigay po ni PBBM na hybrid po na palay. So, paano ko nalaman na namigay? Namigay po siya dito sa Iloilo. At mga kababayan, gaano ba talaga ka-importante ang hybrid po na yan? Pakita ko sa inyo. So, galing ito sa Agriculture Training Institute. So ang sabi dito kung gaano ka-importante yung hybrid po ang sabi dito, 10 metric tons per hectare yield for rice possible with hybrid seeds. Kung tayo po ay nag-aani po ng ilang kanina 4.2 metric tons, kapag nag-hybrid po tayo, yung apat po na yan, yung 4 metric tons po na aani natin dati ay pwede po maging 10 metric tons. So, ganyan po ka-importante po yung hybrid po na binhi. So, nakuha nyo mga kababayan, no? Kasi ang sabi kasi ni dating Pangulong Mau Diggs, hindi raw po pwedeng maging 20 pesos yung presyo ng bigas kasi nga po, yung pinagbasihan niya is yung world market. Kung hindi ba naman eng-eng itong si Mau Diggs, hindi naman po tayo kukuha or mag-i-import po ng bigas sa ibang bansa kung bumabaha po tayo dito ng supply sa Pilipinas. Bukod nga po sa hybrid po na ginawa nga po ni PBBM na sinimulan niya na nga po itong taon, meron pa siyang bagong programa. Ito pa, no? Marcos says biofertilizers to be introduced to local farmers. Ito, plano pa lang ito. Wala pa akong update kung ano na nangyari dito kasi medyo kulang ako sa oras para mag-research. Kasi kapag ako gumagawa ko ng content, minsan isang oras kalahati lang po talaga yung oras ko para mag-research. So kung makikita nyo yung mga content natin dito, ano lang yan, mga less than 2 hours ko lang yan piniprepare. Kasi hindi ko naman talaga alam to eh. Nalalaman ko lang to pag nire-research ko eh. So ito so isipin nyo mga kababayan, ang gusto ni PBBM ay maging nationwide yung hybrid po nagtatanim ng palay at ang kasunod po ay yung biofertilizer. So ano ba yung pinaka-benefits ng biofertilizer? Basahin muna natin to, no? Sabi muna dito, okay? Manila, Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. has said the government will soon introduce the use of biofertilizer to Filipino farmers to lessen their dependence on expensive imported petroleum-based fertilizer. Ayan sana ito bantayan natin to, sana magkatotoo ito sana hindi tayo binubola ni PBBM. Kasi maganda talaga to. Well,
tatamaan yung negosyo ko dito kasi ano ko, retailer ako ng fertilizer, pero syempre bilang isang negosyante, mag-a-adapt po tayo kung ano yung uso. So ito po yung pinaka-benefits po ng biofertilizer. So increase crop yield by 20% to 30%. Okay? Replace chemical nitrogen and phosphorus by 25%. So bali nitrogen, ito po yung urea. Yung fertilizer po na urea. Yung phosphorus, ito po yung 1846. Di ba? So, tama di ba? NPK. Tama. Yung phosphorus, ito po yung 1846 na fertilizer. Nagkatotoo po yung plano ni PBBM na magbabayo-fertilizer po yung mga farmers po natin na pwede natin palitan yung abono na urea galing po sa ibang bansa at saka yung 1846 na fertilizer na sobrang mahal din po niyan na galing din po sa ibang bansa. So very good, di ba? So dito pa lang mga kababayan, sa 20% to 30% na yield, malaking bagay na to. And then stimulate plants growth, activate the soil biologically. Yan, so hindi artificial yung yung pag-improve ng lupa. Na isa rin po yan sa mga naging problema po ng mga farmers natin. Okay, restore natural soil fertility. Ito importante din to. Provide protection against drought and some soil-borne diseases. So mga kababayan, so ito lang, Diyos ko. Yung ibang kasi nagiging problema din dito no sa ng mga farmers na napapansin ko. Kapag yung lupa po kasi nila ay nagiging acidic. Pag yung lupa po kasi ay naging acidic, ang hirap gamutin 'yan. Ang pinaka best way diyan na magamot po yung lupang acidic po, bubungkalin mo talaga 'yan, papalitan mo ng bagong lupa. Ayun talagang pinaka best way doon at pinaka mabilis na sobrang gastos naman. Kaya po nagkakaroon po ng acidic na lupa kasi po sa maling paglagay po ng fertilizer. Ito aabangan natin to. Kasi mga kababayan, ang pinupunto ko lang kasi dito no, kung magiging nationwide po talaga, as in 100% po ng mga farmers ang magtatanim po ng hybrid na palay, tsaka dadagdagan pa ito ng biofertilizer, and then paigtingin pa po ni PBBM yung relasyon ng DA at tsaka ng mga farmers, hindi na po natin kailangan po ng import. Babaha po ng bigas sa Pilipinas. At dyan po ang nakikita kong paraan na iniisip po ni PBBM kung paano niya mapapababa yung presyo ng bigas. Tsaka yung sinasabi kasi ni Digong na malabo, nagde-daydream daw po si PBBM, mukhang siya ata yung nagde-daydream. Kasi mukhang hindi niya po talaga alam yung sinasabi niya. Kasi mga kababayan, kung talagang aasa po tayo sa import, hindi po talaga mapapababa yung presyo ng bigas ng 20 pesos. Pero kung aasa po tayo sa mga farmers natin at tutulungan po natin sila, at ito pa pala, no? Ito pa. So, ito anong July, kulang-kulang 2 buwan, nag-demo na po si PBBM sa Davao. O kaya, DA develops 500-hectare hybrid rice demo farm in Davao City. O ito ba, nabalita ba to sa ABS-CBN? Nabalita ba to na mainstream media? Hindi. Hindi ito nabalita sa mainstream media. Na sinisimulan na po ng DA yung hybrid po na pagtatanim po ng mga farmers. And then, hindi to pinalita eh. Nagtataka nga ako eh. At saka, bukod po dyan mga kababayan, ito, basahin natin to, no? Ito naman sa Cagayan. Okay? Ito sa website mismo ito ng Department of Agriculture. Rice farmer from Salvador, Lanao del Norte receive hybrid seeds from DA. Ayan Cagayan de Oro City. The Department of Agriculture Regional Field Region 10 under the helm of Regional Executive Director Carlin C. Collado distributes hybrid rice seeds to farmers in Salvador, Lanao del Norte on May 23, 2023. So, ito ngayong aanihin natin. Ayan malinaw na yan. At bukod mga kababayan, ayan Iloilo Province unveils hybrid rice seeds program. Dito po sa Iloilo, kaya nga nakatanggap ako eh. Si Digong wala talagang alam. Puro lang forma. Puro lang pananakot. Kita nyo lang mga kababayan, yung pagpirma niya pangalan ng recertification law, katangahan na yon. Katangahan na yon.
Oh. So dito po natin makikita yung pagkakaiba po ni PBBM kay dating Pangulong Duterte. Kung si dating Pangulong Duterte ay pinirmahan yung Recertification Law at tinanggalan ng karapatan yung NFA para mag-import ng bigas at binigay ito sa mga rice trader, kaya nga nagkaroon tayo ng hoarding ngayon, si PBBM naman po iba. Ayaw niya mag-import ng bigas, ang gusto niya ay magkaroon po ng sangkatutak na yield or ani po ang mga rice farmer natin. At nilabanan niya po yung mga hoarders ngayon. At ito na nga po, sinisimulan niya na nga po ito. Actually, meron pang 5 taon si PBBM